So, ayun na nga. Good afternoon to everyone. Naputol kanina. Ito na. Naputol. Mega. Hindi pala naayos ang setup. Ayun, okay na nga. Good afternoon to everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit hashtag Standerford na yan. Parang, parang may mali. Ayun na nga. Um, Hello world, hello Philippines, hello universe. Ayun, with a mission. Sabi, with a mission, sabing ganon. Ayan, ayun na nga, naputol kanina kasi hindi pa pala ready ang aking live. 'Di ba? Ngarag lang ako. So, ayan na nga, sa dami ng trabaho, ayan, sabog na naman ang utak ko. At least, nabawasan, 'di ba? Hello, shout out sa 100,000 viewers ko na nanonood. Siya nga pala, shout out sa mga friends and relatives ko. Sa mga relatives ko, good afternoon. Kay Mama Norma Kayo, hello Mama Norma, good afternoon. Sa pinsan ko, sa pinsan ko, Aiza Garcia, Aiza Villar, Vanji Garcia, hello kapatid, kumusta? Ayan. Shout out kay kay Kuya Paeng, yung asawa ni ni Ate Erlinda. Ay, sabi ni Ate Erlinda. Sa pinsan ko kay June de la Cruz, yung yung taga Baguio. Hello sa 1 million viewers ko. Guys, kung gusto niyo pumunta ng Baguio, meron silang Dong Carinderia, yung pinsan ko si June de la Cruz. Pwede kayo doon kumain sa kanila, yon, pwede kayo mag-visit doon. Tapos pwede niyo rin siya mapagtanungan pag pupunta kayo ng Baguio, kung ano yung mga pwede ninyong kainan na mura, tapos yung pwede ninyong, yung transcend, yung pwede ninyong pag-stayhan na upa ng pagtutulugan ninyo, yon doon sa kanila, pwede kayo. Visit nyo lang yung kanyang FB page para siya ay ma-accommodate niya kayo. PM nyo, June de la Cruz, ayan. Shout out sa'yo, pinsan. Ayan, shout out sa pinsan ko, Michael Garcia. Hello, good afternoon. Ay, Michael Garcia. May ganon. Sabi, Michael Villar. Ayan. Hello and good afternoon sa lahat ng nanonood. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome to the club. Welcome sa bahay ni Kuya. Sabi, ayan, shoutout natin sa ating mga star sender bago tayo magsimula sa ating discussion sa ating topic. Ayan, ayun na nga, ang lumabas sa tawas. Hello sa sa star sender natin, Mr. J. Tan. Ayan, si Mr. J. Tan nagbibigay ng star. Ngayon, guys, kung gusto nyo ng star, i-PM nyo, pumunta kayo sa page ni Mr. J. Tan para mabigyan kayo ng star. Tapos, syempre, i-follow nyo na rin kung gusto nyo i-likes, i-likes nyo, 'di ba? Wala namang masama doon. Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, magbigay lang kayo ng consideration para doon sa mga nagbablog. O kahit hindi vlogger, kahit hindi content creator, pwede kayong magbigay sa kanila ng mga pa-star or basta message nyo or share nyo, likes nyo, ganyan. Anything na pwede ninyong gawin para sa kapwa ninyo. Okay, thank you to Miss Susan Don na taga ibang bansa. Miss Kasagingan, salamat sa pa-star. Hello, Ma'am Perlita. Ito, supporter ko to si Ma'am Perlita eh. Hello, Ma'am. Good afternoon sa'yo. Shout out to kay Ever Rose, yun doon sa may plaza sa Sampaloc Side 2. Hello, ma'am. Ma'am Ces Celedonio. Yon, taga yung nasa United, sa Dubai. Nag-work siya bilang OFW. Shout out. Shout out to Miss Cheryl De La Cruz, yung namimigay ng star. Namimigay ng star. Yung doon sa taga-Canada siya, taga-Canada. And shout out to Engineers Vlog. Ayan, bisitahin nyo po yung mga page nila para po at least kung gusto nyo ng star, mabibigyan kayo ng star. Lalo na to si Miss Cheryl De La Cruz, si Mr. Jaytan, si Miss Susan Dan at si Miss Kasagingan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Lunch na, kain na kayo. Huwag kayong magpapalipas ng gutom kasi baka kayo magka-ulcer, mahal ang gamot. So, pag hindi kayo nakakain at masakit ang ulo ninyo, uminom kayo ng Biogesic. Walang hapdi sa tiyan. Ingat. So, yun na nga, ang lumabas sa tawas. Hinahanap ko yung isang bigote ko na may balbas. Hindi ko makita. Hindi na siya lumalabas. Ito talaga, nakita akong bigote ko. Di ba? Winner lang. So, yun na nga. Shout out to Miss Jennifer Asmolo, yung nakatira sa Cahel Street. Miss Janice Timbang, yung nagtatrabaho sa Office of the Mayor.
Hello, Elma Bangkaya. Good afternoon. Miss Risa Kilingin. Hello, Ate Mining. Good afternoon. Eto na naman tayo kay Ate Mining. Ano kayo? Bisita kayo sa page niya tapos magpa-order kayo ng palabok. Guys, bili kayo. Ang sarap ng luto niya tapos masarap pa. Ayan. Hello kay Analuna Abuela. Analuna Abuela. Mega, Analuna Del Carmen. Tsaka dati siyang Analuna Abuela. Ngayon Del Carmen na kasi nakapag-asawa na siya. Alright, yun na nga. Hello kay Lisa Abuela. Hello, good afternoon sa'yo. Ingat ka dyan. Tapos kay, eto lagi itong nagpapa-shoutout sa akin eh. Ay, hello, good afternoon kay Mr. Rodeo Elagan. Good afternoon, Sir Ingat, our supervisor. Good afternoon. Shoutout sa'yo, shoutout sa lahat ng, taga saan nga ba to? Anong street to? Si ano? Sa Bayabati Street, si Rodeo Ilagan. Ano ito? Artista. Shoutout, Rodeo Ilagan. Tama, Ilagan. Rodeo Ilagan. Ano nga to siya? Purok? Sa lahat ng purok 6 o purok 7, purok 9, purok 8, purok 9. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko alam yung ano. Hindi ko alam yung ano. Shoutout sa taga Bayabas Street dyan sa Sampaloc Site 2, Befomes, Parañaque City. From the land of Powerhouse, Philippines. Ilang islands nga ba tayo sa Pilipinas? Sabi nila, according to the history of the Philippines, Philippine Archipelago is 7,107 islands. Di ba? Alam mo yon, natatandaan mo pa ba yon? Alright. Shout out kay Glenn Kalingasyon. Hi, Glenn Kalingasyon. Shout out yung taga Bicol. Ingat ka, friend. Hopefully, see you soon. Magkita tayo, magbanding tayo one day soon. And hello kay Carlito Sape. Good afternoon sa'yo. Hello, friend. I hope to see you soon din. Ingat kayo dyan sa Bicol at saka sa pagtatrabaho mo somewhere in Bikutan, Mr. Carlito Sape. Hello kay, Dichosa. Sino nga ba to yung binati? Friend, yung pupunta ng Dubai, ng Middle East. Shout out sa'yo. Hello, Ever Rose. Kumusta ka na? Akyat ka, sali ka sa ko sa live tayo. Mag-bonding tayo ngayon. Hello, Ever Rose. Ayan. Hi, Ever Rose. Kumusta? Guys, kung gusto nyo magpa-pedicure, magpa-manicure, magpagupet, magpakulot, magpakulay ng buhok, magpa-Brazilian, mag-kineme, at gusto nyo lang ng kamarites, pumunta kayo kay Ever Rose. Ayan, nagba-vlog siya, nag-ano din siya, nagla-live. Punta kayo sa kanya, i-ano nyo siya, i-visit nyo yung ano niya. Hello, shout out. Ayan, shout out kay Ever Rose. I-follow nyo sa Ever Rose. Tapos, kasi nagba-vlog lang siya. So, marami siyang supporters, guys. Kung gusto nyo ng supporters, punta kayo sa page niya. Para yung friends niya, maging friends nyo din. O, diba? Mapollow lang din kayo. Alright, yun na nga. Ang sinasabi sa tawas. Follow din kung may time. Tapos, kain-kain din pag may time. Likes, at comment din pag may time. So, walang masama dyan. Hindi yan ikakayaman ninyo yung mga ganyan. So, kung gusto nyo i-support yung tao, support lang din. Okay? So, kung tinatamad, edi mag-likes, tapos mag-shoutout din, mag-comment din pag may. Diba? Alam nyo guys, ang pinakamasarap manood yung mga lang, kasi maiksi lang yung mga reels. Kasi maiksi lang talaga mga 3 seconds. Sapat na yun. Mag-reels ka, 3 seconds, sapat na yun. Okay, ang ganda nga nun. Kasi para hindi nakakasawa, kasi sobrang tagal nakakasawa din eventually. Promise. But anyways, ayan, shoutout sa mga star senders natin. Maraming salamat. Alright, eto na nga. Sa lahat na mag-a-abroad, aalis at mag-a-abroad na ating mga mga kapwa natin Pilipino, ingat kayo, sana makaalis kayo para sa inyong pamilya, nagsasakripisyo kayo at sa inyong mga sarili. Iwanan nyo muna yung mga pamilya nyo kahit konti. Yung mga jowa ninyo, iwanan nyo din para kumita kayo ng dollars para pagbalik nyo, may inipon na kayo, makapagpatayo ka ng sarili nyong bahay, magandang bahay, at makatira kayo sa subdivision, makakain kayo ng masasarap, makabili kayo ng mga bagay na gusto ninyo, makaipon kayo ng pang-negosyo ninyo. O diba, yun lang naman ang purpose natin kung bakit tayo nag-a-abroad is
for the sake na makaipon tayo at higit sa lahat, makatulong tayo sa ating mga pamilya, lalo na yung mga nagpapaaral. Kaya sa mga breadwinner dyan at nagsasakripisyo, shout out sa inyo. Mabuhay ang mga OFW nating mga Pilipino. Alright, thank you very much to our supporters here in the Philippines, to the four corners of the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. I-hashtag na ya, i-hashtag use hashtag, English talaga. Use hashtag, is Underford na yan. To all our supporters, international, to our, part of, four corners of the world, United Arab Emirates, Dubai, Middle East, Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Germany, Hong Kong, Italy, Thailand. Hello to my friend who are living in Thailand currently right now. So hi, happy viewing. Thank you for your support. Sa lahat po na nagtatrabaho nating mga Pilipino dyan sa Thailand, si Mama Sambrusas na nagva-vlog sa YouTube. Good afternoon sa iyo, Mama Brusas, Mama Sambrusas. Yan, si Mama Sambrusas, nag-aano siya sa pageantry, expert niya yung pageantry. So, yon, nagtatrabaho siya bilang teacher sa Thailand. Ayan, sa mga viewers natin, sa mga yung mga supporters natin, OFW natin diyan sa bansang Uganda. Hello, good afternoon sa inyo. Shout out kung saan lalaban dapat si Miss Herlin Nicole Budol dati sa Miss Planet International. Hello, shout out sa mga friends, sa mga relatives ko, kamag-anak ko. Shout out sa inyo. Eat your lunch. Don't skip your meal. Kasi it's very important to eat our lunch. O, diba? So, kain-kain din pag may time. So, yun na nga. Shout out sa jowa ko. Pabalik na siya from Boracay. Sana all, diba, nakakapag-Boracay. Tapos, eto ako, bulok na dito sa trabaho ko. And I'll never been there sa Boracay. 'Di ba? Ano kaya experience sa Boracay no pag pumunta ka ng Boracay? 'Di ba ang sarap ng feelings? Makakahawa ka ng white sand, makakahawa ka ng refined sand, yung sobrang pino, ang puti. 'Di ba? Tapos makakaligo ka doon sa napakaganda nilang beach, napakalinis. Tapos, 'di ba? One of the ang tawag doon yung kinikilala na one of the great beaches in the world. One of the great beaches. And according yan sa Guinness. So, a Guinness Book World of Record ba? O UNESCO Heritage. Parang ganon. So, yun na nga. Ang lumabas sa tawas. Hinahanap ko yung isang pabigote ko. Hindi ko makita. Tapos, ito lang ang naging ganap ko. So, yun. Guys, sa dami kong ginaasikaso, hindi ko maasikaso ang iba kong trabaho. Ito nga lang, katatapos ko lang magpasa ng report sa PSA. PSA, which means Philippine Statistic Authority. So, akala lang natin, guys, di ba, akala ko lang nga din dati, ang PSA o yung PSO dati, hindi, NSO dati, National Statistic Authority, ngayon PSA na siya. Akala lang natin birth certificate lang yung kinikita nilang services sa atin. Akala natin birth certificate lang yung pwede natin kunin sa kanila. But guys, since government sila, ang dami nilang hawak pala, hindi lang sila para lang sa PSA o sa mga birth certificate, ang dami nilang tinatrabaho. Kahit yung mga price survey ng mga iba't ibang private sectors ng Pilipinas, kanila din pala yan. So, 'di ba? Akala lang natin 'yon. So, syempre dahil hindi naman tayo working doon, ang dami nilang work behind our expectations. So, shout out sa ating mga taga Philippine Statistic Authority or taga PSA. Mabuhay po kayo sa dami ng inyong trabaho, nagagampanan pa po ninyo ang inyong responsibilidad araw-araw. Just like me. Sa dami kong trabaho, ang dami kong dapat gawin. So, kanina nga, naka-accomplish na ako ng ibang trabaho. So, good job for me. Dahil yun naman ang kailangan kong talagang gawin. Yun ang kailangan natin gawin. Our duties, responsibilities is to accommodate and to perform our duties. Yun lang naman yun . Kasi sabi nga nila, dahil kinuha ka nilang empleyado, magtrabaho ka. Para pag nagtrabaho ka, babayaran ka as your sahod. Yun lang naman yun . Pag binayaran ka ng company, magtrabaho ka bilang kapalit nila. So, vice versa lang yan.
Pag nagtrabaho ka, bibigyan ka ng sahod. Pag nagpasahod ka, may bibili kang pagkain. So, ganun lang. Tulungan lang yon between the company and the employees. Alright, yun na nga. Dahil mga marites tayo, marites! Shoutout nga pala sa kay Miss Carmela Dacasi, yung nagtatrabaho o yung nagtitinda ng isda dyan. Shoutout sa'yo. Miss Ate Clarissa Tinguha, yung nagpapatayan ng nagpapatayan ng wete. Pati kay Juby, yung Juby Umbaw, pati sa mama niya, ayan, ayos na yung kanyang shoutout sa 1 million viewers ko. Hello sa'yo, good afternoon. Yon. Shoutout kay Miss Lauriana Amo. Hello ma'am, siya OFW siya. You know what guys, ang dami kong dapat i-shoutout, hindi ko lang mailista yung mga names nila. Guys, pag may time kayo, shoutout. Hi! Regina Rica Hamisola. Hello boy, kumusta? Hello Tala, kumusta ka? Excited ka na ba sa school mo? Mag-i-school na yan siya, si Tala. Hello Tala, good afternoon. I hope you've eat your lunch already. And then I know you're excited in your this coming school year. 'Di ba ka pala grade kinder yata to? Kinder ba to, boy? Daycare, mga ganyan. I know excited siya kasi nakita ko yung mga pictures niya, mga videos. Hello Tala. Hello boy April. Shout out to April Sullivan. She's working right now at Cancer Institute Department at Philippine General Hospital. Hello Christine Dahilig. Hello ma'am, good afternoon. She's an administrator or in administration of the office. Shout out to Dr. Ignacio. Shout out sa Department of Surgery. Hope to see you soon. I'll visit your office one of these days. I guess every Wednesday yon. Shout out. Ayan. Shout out to Ma'am Dolendo, Ma'am Beth Dolendo. Hello ma'am, good afternoon. Retired na to si ma'am sa pagiging secretary ng Philippine General Hospital. Shout out sa iyo ma'am, mayaman na to si mayaman na to siya. Nako, ikaw na mamang mayaman tapos ako mahirap. Bongga lang o, 'di ba? But enjoy your being retired officer ng Philippine General. Saludo ako sa iyo ma'am kasi nagamit mo ng mas maayos ang iyong oras, panahon at kabataan sa Philippine General Hospital. Nagsilbi ka bilang isang mabuting empleyado doon. Then in kapalit yan, in return, ikaw ay nag-retired na ngayon. So far, nakakuha ka na ng benefits from our government institution which is PGH. Enjoy your benefits from and that's what you call the fruit of your labor. Enjoy it. Sana ma-enjoy ko din yan one day soon yung mga ganyang klase. No? Since magkaiba naman tayo ng institution o establishment na pinapasukan. But anyways, congratulations ma'am. Hello boy, good afternoon. Hello to Marjorie Domingo. Shout out kay Jordan sa asawa ni Boy, ni Kling, ni April Sullivan. Hello Miss Jane Espares, good afternoon. Ano nga bang name neto ni yung mag-a-abroad ni Dichosa? Yan. Siya sa jowa mo, shoutout. Sa jowa, shoutout kahit iwalay na. Ganun talaga. Wala tayong magagawa kung maghihiwalay kayo. Kasi ganun lang wala talaga ang buhay, di ba? Yun, parang tinatabing, kayo ngayon, bukas wala na. Kasi wala nang forever. But anyways, sa mga nagmamahalan dyan, okay, ipagpatuloy nyo, magmahalan kayo. Kasi, wag kayo magtaka bukas sa karahuwalay na kayo. Kasi nga, dahil yan sa third party. Ayan. Kasi kasalanan to ng mga nagkakaroon ng mga third party. Hindi manahimik sa mga buhay nila Kaya yan tuloy, yung mga nananahimik na magjowa, ayan. Malungkot sila kasi may third party. May mga ahas, di ba? Kumusta man ang mga paahas natin dyan sa mga ulupong mga python, mga cobra, mga venomous, sabing gano'n. Ayun na nga, dahil yun na nga nung lumabas sa hasang, kailangan mag-live tayo ng kahit sobra, konting oras lang. Pahabol ito sa tag-init. Kahit tag-ulan na, tag-init pa rin. Oo nga, alam nyo guys, malinsangan talaga. Hello, shoutout sa ating mga nanonood. Luzon, Visayas, Mindanao. Tweet na.
gamit ang hashtag Isanderford na yan. Isanderford. Guys, alam nyo ba, kung tatanungin kayo, ano ba gusto nyo? Maging mayaman o maging mahirap? Sige nga, pakicomment nga. Pakicomment nga dyan yung, sabi nila, anong gusto mo, maging mayaman o maging mahirap? Sige nga, patry nga kung ano yung mga sagot ninyo dyan sa sinasabi nilang kung anong gusto nyo, mayaman o mahirap. Pa-comment nga dyan. Shout out! Oy, shout out kay Miss Joanne Cabalhin. Joanne, lawag ba? Akala ko lawag. Shout out to Joanne Lawag Cabalhin. Hello friend. Siya yung taga Rambutan Street. Ay, eksena. May pa-calls. May eksena talaga, may pa-calls winner. O, diba? Mamaya na ang calls. Ayan. Shout out sa 2 million viewers ko. Hello, good afternoon. Ay, Diyos ko Lord, eksena talaga ang calls. Shout out, Miss Joanne Cabalhin. Sa taga Rambutan Street siya. Ayan guys, i-follow nyo yan siya kasi siya mahilig mag-zumba. Alam nyo ba yan? Trivia lang ha, si Miss Joanne Cabalhin. Alam nyo, dati mataba yan siya. O literal, chubby siya, mataba. Tapos, sorry ha sa word, pero guys, mataba siya dahil sumba siya araw-araw. Tingnan nyo yung mga niya, mga reels niya, tapos mga video niya. Tingnan nyo, pumayat na siya, nagkaroon talaga siya, ang laki ng pinagbago niya, sumexy na siya, grabe. I-try nyo guys, magsumba din katulad niya. Alam nyo guys, sa pagsusumba, halimbawa, mataba kayo, may chubby kayo, kung may tiyaga kayo, may nilaga, katulad niya, matyaga siya, ayan, mapayat na talaga siya, dati siyang matyabatas, dati malaki puso niya, tapos yung dito, yung hips niya ngayon, maano na siya, sexy na siya, may korte na talaga, o diba, nakaka-proud na ang achievement niya. Kaya guys, kung gusto nyo, mataba kayo, magsumba din kayo. Ngayon, kung ayaw yung magsumba, maghanap kayo ng ibang way na makaka-exercise kayo para tumaba ka, para pumayat kayo. Kung ngayon, kung na-inspired kayo dahil sa kanya, yun ang gayahin nyo. Yung kailangan lang kasi dyan, may time ka. Tapos, ano pa ba? Matyaga ka. Tapos, ano pa ba? Masipag ka. Kasi kung wala ka niyan, tapos yung consistent, yung araw-araw. Pag wala ka niyang apat na yan, hindi mo yan mapagtutugumpayan para ikaw ay pumayat. So, yun na nga. Wow, sabi ni Miss Joanne, wow, thank you, pero ngayon nasa probinsya ako. Kaya nagpapahinga tuloy okay. Pwede ka rin naman dyan, friend, magsumba sa probinsya kung wala ka na dito sa Sampaloc. Okay lang yun. I mean, yun nga ang sinasabi ko sa mga viewers natin. Ngayon, guys, kailangan nyo lang talaga dyan ng sipag at tiyaga. Hati-hatuin nyo lang ang oras nyo. Halimbawa, may jowa na kayo, o di kayo may asawa na kayo. Tapos mataba kayo. Kung ano lang yan, hati-hatiin yung oras nyo. Halimbawa, 1 oras, nakapagsaing na kayo. 2 oras nyo, nakapaglaban na kayo ng damit ng mga anak ninyo, tas sa asawa nyo. 3, naasikaso nyo na ang plancha ang asawa nyong damit, pati mga anak nyo. 4, nakaasikaso nyo na pampakain yung asawa nyo, yung anak nyo. 5, nakalinis na kayo ng bahay ninyo. 6, nakapag-grocery na kayo, may mga grocery naman kayo. 7, nakapag-ayos na kayo ng sarili nyo, nakaligo na kayo, and so on and so forth. Yung gano'n, tapos yung 8 na yan, kung yan na yung time nyo para mag-zumba, dahil na-schedule na, mag-zumba na kayo. Ganun lang yan, time management lang yan, hati-hati lang ng oras, hindi yung buong buhay nyo, alaga lang kayo sa anak ninyo, sa apo lang ninyo, o sa anak ninyo, atensyon ninyo, sa asawa lang ninyo. Hello guys, walang ganon. Ay, ang obligasyon natin sa mga partner natin sa buhay at sa family natin, kanya-kanyang oras yan, kaya hati-hatiin ninyo, hindi yung ang itsura nyo, losyang na kayo. Ano yan? Ano yon? Hello, bakasyon lang ako. Next week na din. Okay, balik ka next week, friend. Joanne Lawag. Walang ganon. Hello, shoutout sa 1 million viewers. Walang ganon. Kung kayo ay yung sinasabi katulad ng iba. Eto ha, pag-usapan na nga natin yung sinasabi ng losyang. Paano, sino pa ba'y kasalanan yan na magiging losyang ka? Especially sa mga girls ha, sa mga babae na may mga asawa na. O, di ba? Sasabihin nila, ano ba yan? Yung mga marites sa kapitbahay mo, tingnan mo yan siya, ang losyang na. Di ba?
Paano ka hindi chichismisan? Hindi ka pag-uusapan ng mga marites. Ikaw din naman may kasalanan sa sarili mo kung bakit ka naging losyang. Ang kasi hindi mo hinati-hati oras mo. Sasabi, ang katwiran ng iba, okay lang, hindi na ako mag-aayos kasi hindi naman ako aiwanan ng asawa ko. Tapos sasabihin niya, okay lang kung hindi na ako mag-aayos sa sarili ko kasi tama na yung maligo ako, magsuklay at saka ano, okay na yun, importante. Naasikaso ko yung mga anak ko. Tapos, ha? Walang ganon, guys! Walang ganon! Ano? Ang oras, hinahati-hati yan na at tapos mo naasikaso ang pamilya mo, ikaw naman sarili mo. Para hindi ka maging losyang. Ano to, pagkatapos mo, halimbawa, dalaga ka, nag-aayos ka sarili mo, nagli-lipstick ka, nagbibis ka ng magandang damit, kasi lalo na, may magulang ka pa, nakakabili ng mga bagay-bagay para maging maayos ka. Tapos nag-asawa ka, nalosyang ka na, kasi ang katwiran mo, hindi na ako mag-aayos kasi ayusin ko na lang mga anak ko, ang mga anak ko na lang ayusin ko, pati asawa ko. Walang ganon! Hindi ganon. May buhay ka, tandaan mo, may sarili kang personality, may sarili kang katawan na dapat ayusin, may sarili kang pangangatawan, may sarili kang buhay na dapat mo rin ayusin. Hindi yung doon na lang natatapos ang sarili mo, ang buhay mo sa pag-asikaso ng anak dahil may asawa ka na, tapos ilolosyang mo na yung sarili. Hindi ganon ang makatuwirang buhay ng isang babae o isang nanay o isang buhay ng tao. O lalo din sa mga lalaki, pinababayaan sarili nila. Hindi na sila kukuskus sa mukha o di kaya hindi na magkuskus, magbihis ng maayos, magpagupit, yung tinatawag na presentable. Para hindi ka mamarites, sabihin mo, wala naman akong pakialam sa ibang tao kahit anong sabihin nila. Hindi pa rin yon. Kasi ikaw ay bahagi ng lipunan at saka sila ay bahagi ng lipunan. Sila ay may mata na tumitingin para ma-judge tayo. Though masama yung nagja-judge o judgmental, pero but still, kung aware ka sa paligid mo na ayaw mong sabi nga nila, kung ano yung nakikita ng iba, salamin natin ang ibang tao. So kung nakikita nila tayo na ganun, in a correct, in a positive way na para kinokorek ka lang nila, di gawin mo, ayusin mo yung sarili mo, hindi yung losyang ka na, papakalosyang ka na, meron ka namang pambili ng lipstick, magandang damit, o di kaya kahit hindi na magandang damit, o magpariban ka kung may pagkakataon, di kaya once a year, pag yung asawa mo nagkaroon ng pera, o pariban ka, bili ka ng makeup, o ganun lang, hindi yung ang pangit na ng itsura mo dahil ganun lang ang perception mo sa buhay para lang sa kanila. 'Di ba hindi ganon? Hati-hatiin niyo yung time ninyo para hindi naman kasi tandaan nyo, nasa inyo rin nakasalalay ang kagaganda ng itsura ng sarili ninyo, especially yung mukha natin. Yan ang unang tinitingnan ng tao. Pangalawa, yung katawan. 'Di ba? Sinasabi ng mga marites, ay ang taba niya, 'di ba? O, 'di ba nasasaktan ka pag narinig mo ang taba niya? Kasalanan mo rin yan, hindi mo inayos ang sarili mo. Kung may time ka lang din namang wag maging mataba, di wag ka magmataba. Kung okay lang din, okay kung hindi mo kayang mag-exercise para hindi maging mataba, di magsuot ka ng mga sexy na damit, di ba? O di kaya damaanin mo sa makeup. Ganun lang yon. Hindi yung, ang dami yung mga hana sa buhay na pinababayaan yung mga sarili nyo, kasalanan nyo din naman yan kung bakit kayo nagiging losyang. Ako nga gano'n. Ako nga, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko maging losyang. May gano'n. Sabi. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Dahil tapos na nga yung oras natin. Tapos na ng oras natin. Ayan, magpapaalam na naman ako. Alright guys, laging tatandaan. Pag masakit ang ulo, masakit ang tiyan, laging tatandaan. Uminom ng Biogesic, walang hapdi sa tiyan. Ingat. Shout out to Miss Jennifer Milaroses. Meron din silang tindahan dyan sa Titan Milk Tea Shop nila dyan sa paglabas mo ng Rambutan Street, tumbok mo yan dyan sa labasan sa along sa Palok Avenue, makikita nyo yan. Masarap yung mga tinda nila. Alright, maraming salamat. Hello world, hello universe, hello Philippines. Mabuhay tayong lahat. Hello, Department Tourism. Department Tourism. Ayan, guys. Sabi nga nila, it's more fun in the Philippines. Sabi nga ni Bay Jessic, ingat. Bye. See you on my 15th live edition. This is my 14th live edition. See you guys on my 15th live edition. Bye.